Ngayon ay panoorin natin ang isang Japanese action at drama movie na tinatawag na Ichi. Ang pelikulang ito ay kwento ng isang bulag na dalaga na lihim na may kasanayan sa espada at kasama sa isang grupo ng mga bandido. Nagsisimula ang pelikula sa isang bulag na babae o go sa wikang Hapon, siya ay pinangalan ng Ichi na nabubuhay sa pagiging isang mang-aawit. Ang kanyang magandang mukha ay umaakit sa isang lalaki na minsang nakakita sa kanyang pag-perform. Gayunpaman, isang gabi ay tinangka siyang gahasain na nagresulta sa pagdepinse niya sa sarili sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang mga daliri gamit ang isang katana. Maya-maya, kinakausap niya ang kanyang kaibigan na isa ding bulag. Ngunit tila hindi siya nito pinapansin, umupo siya mag-isa sa isang patio hinahaplos ang isang pusa habang ang kanyang kaibigan ay nakikipagtalik sa isang lalaki. Gayunpaman, ang lalaking iyon ay tumangging magbayad sa kanya at siya ay binugbog ng mga tauhan dahil sa paghingi nito ng bayad. Natuklasan ng lalaki si Ichi na nakaupo sa labas at naakit sa kanyang kagandahan. Bago nila ito mahawakan, lumitaw ang isang naglalakbay na samurai na si Fujihiro Toma, pinipigilan ang kanilang mga intensyon. Ang mga lalaki ng mga bandido ay hindi natakot sa kanyang presensya. Sa katunayan, kinukutya pa siya, sinusubukang ipagtanggol ang kanyang sarili at si Ichi. Bobonot sana si Toma ng kanyang espada ngunit nabigo siya. Pagkatapos ay mabilis na natalo ni Ichi ang mga lalaki at umalis, sinubukan ni Toma na sundan siya at inalok siya ng proteksyon sa pamamagitan ng pagiging bodyguard niya. Ngunit hindi siya nagsalita ng anuman, ang mga namatay na lalaki ay nagtataglay ng isang uri ng tato sa kanilang mga braso. Dumating sila sa Bito-in Town, isang batang cut-arrow, ang bumati kay Ichi at nag-alok na dalhin siya sa isang pahingahan, ngunit sa halip ay hiniling niya na dalhin siya sa pasagalan. Parang may hinahanap siya, si Toma ay nakasunod mula sa likod at nakipagsugal. Halos mawala lahat ng pera niya sa grupo ng mga bandido, tinulungan siya ni Ichi sa pamamagitan ng pagbulong ng kanyang mga hula, na laging tama. Sa huli ay nanalo sila ng maraming pera, umalis si Toma at Ichi sa pasagalan, pero sinundan sila ng mga grupo ng bandido, inakusahan sila na nandaya at gustong ibalik ang pera nila. Napansin ni Ichi na pareho sila ng mga tato ng mga naunang nakasagupan niya. Si Toma ay muling nabigo na bunuotin ang kanyang espada. Umaasa sa kakayahan ni Ichi upang ipagtanggol ang kanilang sarili, walang kahirap-hirap niyang pinatay ang mga bandido. Pagkatapos, isang grupo ng Yakuza ang tumatakbo, ang angkan ng Shirakawa, dumaan para makita ang pangyayari. Ang anak ng pinuno ng angkan, si Toraji, ay ipinapalagay na si Toma ang tumalo sa lahat ng mga bandido, at hiniling sa kanya na maging bodyguard ng Shirakawa. Gustong itama ni Kotaro ngunit pinagbawalan ito ni Ichi, sumama si Toma sa Shirakawa habang si Ichi ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, kinumbinsi ni Kotaro si Ichi na pumunta sa kanyang bahay sa pagsasabing alam ng kanyang ama ang tungkol sa isang bulag, may hinahanap si Ichi, ang kanyang tatay, na lumalabas na isang lasinggero. Ipinaliwanag na ang inspektor ng gobyerno na si Keito Masama, ay nasa bayan ng 3 araw bilang bahagi ng kanyang paglilibot. At isang pagdiriwang ang nakaplano. Maaaring nahanap ni Ichi ang taong hinahanap niya, kung mananatili siya maaaring makakuha ng pera sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang isang performer, samantala, natuklasan ng mga bandido, na tinatawag na bankito ang mga bangkay ng kanilang kasamahan na napatay. At ang kanilang pinuno si Banki, ay kinilala ang parehong mga sugat sa kanilang lahat, na pagtanto niya na ang samurai ay may iisang estilo. Si Toma ay bukas palad na ginagamot at inaalok ng pagkain ng lahat ng mga Shirakawa. Inaanyayahan pa nga nila si Ichi na magtanghal sa harap niya at sa iba pa, sinimulan niya ang isang malambing na kanta ngunit mabilis itong pinabago ni Toraji. Humihingi ng mas masayang tono para pasiglahin si Toma, gayunpaman, pagkatapos ng pagtatanghal, tumanggi si Ichi na makipag-usap kay Toma at umalis nang dumating si Kotaro para sunduin siya. Kinabukasan, aksidenteng nakilala ni Toma ang tatay at amo ni Toraji, ang pinuno ng Shirakawa, si Chobei. Bagaman siya ay isang Yakuza, inamin niya na natatakot siya kay Banki at sa kanyang kapangyarihan, ang sabi ng chismis ay ang hindi makatingin sa kanya sa mukha ay matatalo. Dahil sa kanyang matinding nasusunog na mukha, ang Shirakawa ay umaasa kay Toma upang talunin si Banki. Dahil ang kanyang mga bandido ay matagal nang ginulo ang kapayapaan ng bayan at itinaboy ang mga bisita. Pagkahapon, nakita ni Toma sina Ichi at Kotaro na nangangisda sa tabi ng lawa. Curious niyang tinanong siya kung bakit ayaw niyang masangkot sa anuman o sinuman, na sinagot niya na ang mga bulag na tulad niya ay hindi nakakaintindi ng mga hangganan at hindi nila malinaw na nakikilala ang pagitan ng masama at mabuting tao.
Hindi rin niya talaga gusto ang mga bata ngunit mas mapagkakatiwalaan sila kaysa sa mga matatanda, bigla siyang umalis ngunit pagkatapos ay hiniling ni Toma na labanan siya gamit ang isang kahoy na stick, tinanggap niya ito, at lumabas na si Toma ay isang mas mahusay na eskrimador kaysa sa kanya. Gayunpaman, palagi siyang natotrauma sa pagbunot ng kanyang katana dahil sa hindi sinasadyang nasaktan niya ang kanyang ina noong siya ay nagsanay, na naging sanhi ng kanyang pagkabulag. Sa bayan, ang mga tao ay abala sa paghahanda sa pagdating ng inspector. Dumating ang inspector at agad na sinamahan para manood ng pagtatanghal ng kabuki, gayunpaman, dumating na rin ang mga bandidong bankito at nagsimula ng kaguluhan sa pagdiriwang upang hanapin ang lalaking pumatay sa kanilang mga miyembro. Itinaboy nila ang inspector at nilalayo nilang patayin ang Sarikawa, pilit na pronotektahan ni Toraji ang kanyang ama, habang si Toma ay nagpupumiglas na tumulong ngunit hindi pa rin nabubunot ang kanyang espada. Sa kasamaang palad, napatay si Chobe at nawala ng malay si Toma. Hindi sila sigurado na si Toma ang lalaking hinahanap nila ngunit nagpa siya na dalhin siya, gayunpaman, pinigilan sila ni Ichi at sinabing siya ang pumatay sa mga bandido, pinatunayan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpatay sa ilang mga lalaking bankito bago sila pumayag na dalhin siya para makilala si Banki. Dinala siya sa kanya, muling hiniling kay Ichi na patunayan na siya ang dakilang eskrimador na hinahanap ni Banki, matapos talunin ang dalawa pang bankito. Sa wakas ay tumayo si Banki at bitbit ang kanyang katana. Sinabi niya na may kakilala siyang lalaki na may kaparehong estilo gaya ng sa kanya ngunit namatay siya dahil sa isang sakit. Ang lalaking iyon ay si Zatoichi, isang mahusay na bulag na eskrimador na hinahanap ni Ichi, pagkatapos ay mabilis siyang natalo ni Banki, naiwan siyang sugatan. Samantala, si Toma ay binugbog ng nakaligtas na angkan ng Shirikoe dahil sa hindi niya nagawang protektahan sila sa nakaraang pag-atake. Ngunit hindi sila sinasang-ayunan ni Toraji, sinabing kailangan nila ang lahat ng tulong na maaari nilang makuha upang talunin ang bankito. Samantala, si Ichi ay naiwan na naghihingalo sa isang tumpok ng mga bulok na bangkay, ngunit si Banki ay lihim na lumapit sa kanya at bamulong na kung siya ay mabubuhay ay siya na ang bahala sa kanya. Bahagya niyang ginalaw ang kanyang kamay at inabot niya ang isang maliit na kampana na ibinigay ni Zatoichi noong siya ay maliit pa. Gayunpaman ito ay nawala sa kanyang kamay. Nag-flashback siya sa kanyang pagkabata, lumalabas na siya ay bulag mula sa kapanganakan at ginugol ang karamihan sa kanyang oras kay Zatoichi. Lihim na nagsasanay gamit ang mga espada at patpat dahil madalas siyang naglalakbay, siya ay naiwan sa pangangalaga ng isang grupo ng mga bulag na nagturo sa kanya na kumanta at tumugtog ng mga instrumento. Isang araw, ang grupo ay nagtanghal at isang lalaki ang partikular na nabighani sa ganda ni Ichi dahilan para pagtangkaan siya. Pinatalsik siya sa grupo, at kalaunan ay dumipensa siya sa lalaking sumugod sa kanya. Simula noon, gumagala siya para hanapin muli si Zatoichi, na pinaniniwalaan niyang ama niya. Pagkatapos ay nakilala niya si Toma sa daan. Samantala, tinangka ni Toma na iligtas si Ichi, sa tulong ng ama ni Kotaro. Sinunog nila ang kanilang daanan kaya hindi sila masundan ng bankito. Hiniling ni Banki na ibalik si Ichi, ngunit tumanggi si Toma na gawin iyon at umalis. Si Banki ay nanumpa ng paghihiganti. Sa wakas ay nagising si Ichi at mabilis na umupo kahit na nasasaktan pa rin. At umiiyak kung gaano niya kagustang makita si Zatoichi sa huling pagkakataon, dahil iyon lang ang pumipigil sa kanya na tapusin ang sarili niyang buhay dahil wala na siyang dahilan para mabuhay pa. Nang marinig iyon, inaalo siya ni Toma, kinukumbinsing dapat siyang mabuhay. Muli siyang nagpahinga, pinayagan si Toma na lumabas at tinulungan ng Sarikawa, si Toraji at ang kanyang mga tauhan ay naghahanda upang labanan ang bankito. Sinabi niya kay Toma na huwag nang tumakas muli sa pagkakataong ito, alam niya na ang mga bankito ay mas marami kaysa sa kanila. Gayunpaman, hinikayat niya ang kanyang mga tauhan na patayin man lang ang dalawang bandido bago sila matalo. Sa wakas ay dumating si Banki at ang kanyang mga tauhan, at naganap ang isang labanan, natalo ang magkabilang panig. Gayunpaman, nabigo pa rin si Toma na hagotin ang kanyang espada sa kabila ng kakilakilabot na kanyang nasasaksihan. Samantala, nagising si Ichi at natuklasan na nawawala si Toma, sinabi sa kanya ni Kotaro ang tungkol sa away sa bayan, at mabilis siyang umalis para tumulong. Sinabi ni Banki na umabanti si Toma at ibigay si Ichi sa kanya. Si Toraji ang humarap dahil hindi makita si Toma. Ngunit pagkatapos ay lumitaw siya at sa wakas ay hinarap ang kanyang takot at nahugot ang kanyang katana. Naglaban sila sa espada, na nagtatapos sa parehong malubhang na sugatan, lumitaw si Ichi at mabilis na lumapit kay Toma. Nakita siyang namatay sa kanyang mga bisig, pagkatapos sabihin na hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. Nagawa ni Banki na bumangon at sinubukang atakihin siya, ngunit ngayon ay handa na siya at matagumpay na tinalo siya.
Ang natitirang mga bankito ay tumakas para sa kanilang mga buhay at ang kapayapaan ay naibalik sa bayan. Si Toraji ang pumalit sa posisyon ng pinuno ng angkan. Pagkatapos ng kanyang yumaong ama, at muling itinayo ang bayan, binisita ni Ichi at Kotaro ang libingan ni Toma, kung saan tinutugtog ni Ichi ang kanyang paboritong kanta. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye!